mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? I know. Na-miss nyo ang aking beauty kit kagabi. As you can see, malat pa ako mga buweks. Diyos ko Lord. Kagabi, hindi, mamaya ko na lang kukwento sa live natin, no? Basta, ayun, nakatulog ako siguro mga more than 15 hours. Ayan, nakakaloka ito. Di ba? Kaya naman fresh na fresh tayo ngayon. Di ba? Hindi ko inaakala, Diyos ko Lord, hindi na napag-dinner kagabi. I'm so pagoda, Harrison Plaza na. Charot. Kamusta naman kayo? My gosh, na-miss ko kayo. Isang araw lang tayo. Isang gabi lang tayo hindi nakapag-live. Na-miss ko kayo. At sana na-miss nyo rin ako. Ayan, kamusta naman? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, sa ating 1 million viewers. Grabe ang dami nyo ha. Charot. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, alam nyo na, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Diba? Anyway, eto na, wag na tayo magpa-chumpik-chumpik pa mga buweks. Nakakaloka naman itong mga kaganapan ngayon. Diba? Sa mundo ng pageantry. Alam naman natin kung ano-anong mga anomalya, mga kung ano-anong kalat ang nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Especially dito sa last week lang, no? Dito kay Rachel Gupta, no? Alam naman natin itong mga kaganapan na ito sa Miss Grand International, no? Alam nyo na, pero unti-unti namang, anong tawag dito, nire-resolbahan ng may-ari ng Miss Grand International Organization na si Papa Nawat at saka si Mama Teresa ang mga issue-issue na ito na walang tama dito. Na walang tama dito ay ito ay sinasabi na mga mga gawa-gawang kwento lang, no? So, pilit nilang itinatama ang dapat na tama talaga. Itinutuwid ang dapat na ituwid, no? Kasi yung Miss Grand International Organization, hindi naman sa ay napakalaking niyan. Napakalaking organisasyon, di ba? So, kailangan nilang linisin ang kanilang pangalan ng organization, pati yung pangalan ni Mama Teresa, pangalan ni Papa Nawat, kasi sila yung mga na-drag dito, no? Which is fair enough, kasi meron silang mga kanya-kanyang resibo, di ba? Dito sa mga pasabog ni Rachel Gupta, sa kanyang Instagram, sa kanyang YouTube channel, di ba? Nakakaloka ito. Grabe, 4 na ang mga hindi lang yata 4, no? Marami pang mga dyan, mga sumabog na kontrobersya, pero unti-unting nililinis ng MGI organization. So, kudos sa Miss Grand International. Hindi sila magpapahuli kasi syempre, di ba? Hindi magpapahuli ng buhay ang mga yan, mga buweks. Alam niyo yung mga chay-chay, di ba? Ay, nako. Pag mo sila, pag ilalaglag mo sila, meron talaga silang mga bala, di ba? Hindi sila papayag na isuko ang corona na Miss Grand International dito sa India, di ba? But anyway, eto na nga, no? Habang nagkakaroon ng sobrang ingay, no? Dahil naman dito kay Rachel Gupta ng India, di ba? Dahil nag-iingay siya sa Miss Grand International ngayon, patuloy pa ring namamayagpag ang karera. Ang karera mismo ng ating reynang si CJ Opiasa from the Philippines, di ba? Ayan nga ngayon, syempre magaganap na ang kanyang crowning ceremony tomorrow, di ba? June 3, 2025. Nakakaloka ito. At 2 p.m. ito mga buweks, diba? Kung di ba naman mapanadya itong MGI, diba? Nasa trabaho ako niyan. Paano ko naman papanood yan, papa?
Charito. So, gaganapin yan sa MGI Hall sa Bangkok or Bravo, Bangkok. Ayan, dyan yung kanyang baluarte ni Papa Nawat. Siyempre, napuntahan natin yan, di ba? Nung last year. At ito po ay live sa YouTube, Grand TV. Ayan, nakakaloka. But anyway, no? Since eto nga, sabi nga nila, hindi daw nanalo ang ating reyna na si Krishna Gravides, di ba? Sa Miss World nung Sunday ng madaling araw, no? Or let's say Saturday ng gabi. Pero napanalo na naman ito ang Miss World Asia and Oceania, ganyan. Pero nakalagay diyan Miss World Asia lang, di ba? Talaga naman, di ba? Ayan tignan nyo ha. Ang Philippines lang naman, ang home of Asia's Queens, di ba? Nakakaloka. Siyempre, nandyan si Alethea Ambrosio na nanalo ng Asia and Oceania sa sa supranational last year. Tapos last year din, Miss Universe Asia Philippines din si Chelsea Manalo. Ayan, munti ko pa makalimutan. At of course, eto na, no, nung nakaraang, let's say, gabi lang. Si Miss World Asia, si Krishna Gravides. Grabe na talaga itong mga achievement ng Philippines, no? Kung hindi man manalo ng title, paniguradong panalo pa rin tayo sa ganyang title. Hindi na masama yan, mga Buweks, ha? Hindi na masama yan kung iisipin nyo. Tignan nyo naman, di ba? Parang wala Ito lang kaya natin Pero di ba, kahit papaano nakapenetrate tayo, nakakuha tayo ng magandang posisyon dito, no? Kasi title din yan, mga Buweks. Kung iisipin nyo, hindi yan putyo-putyo lang, di ba? Kumbaga, kahit papaano nakikitaan natin na ang Philippines talaga ay hindi nawawala sa sirkulasyon, di ba? Dito sa beauty pageants, talaga namang tayo pa rin ang pinaka-finest, no? Na nagpapadala ng mga reyna dito sa mundo ng pageantry, di ba? Talagang nakakatuwa yan, no? Talagang kudos sa Philippines team. Ayan, no? Sa kahit ano pa mang organization, talaga namang kitang-kita na angat pa rin sa Asia ang beauty key ng mga Filipina, diba? So, eto nga, no? Sa Miss Grand International naman, well, congratulations sa ating mga queens, no? Sa Miss Grand International naman, nakakatuwa naman ito, mga Buweks, no? Siyempre, balikan lang natin yung hindi ko pa napopost sa social media, pero balikan natin to, no? Kasi ipopost ko yan bukas para para sa pasabog tayo, no? Para magandang engagement. Nagpagawa ako sa ating masugid na graphic designer na si Beatrice Luigi Gomez. O, diba, Charito? Nagawa ito parang last week pa. Hindi ko pa lang siya pinopost, no? Kasi hindi pa siya relevant. Ganun talaga, kailangan merong right timing, di ba, mga Buweks? Hindi yung post-post lang. Hindi yung post lang ng post, di ba? Ganun, para hindi tayo mekos-mekos, di ba? Alam nyo, gusto natin yung legit na na likes, views, ganyan, or di ba? Alam nyo na, mga followers, hindi yung binibili, di ba? Hindi binibili, di ba? Katulad ng mga syupit bahay natin diyan sa Chabi-Chabi, di ba? Gusto natin ang engagement makatotohanan, di ba? Hindi binibili, di ba? Kasi pag binibili, wala kang kikitain diyan, di ba? But anyway, wala kang makukuhang legit subscribers. Babagsak ang iyong algorithm, di ba? But anyway, eto na nga, no? Balikan lang natin itong mga Miss Grand International title holders. Ang Charaya. So, nagsimula, hindi naman lingid sa alaman nyo sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang Miss Grand International ay nagsimula noong 2013. Ayan, no? Puerto Rico ang nanalo, si Janely Chaparro. Ayan, siya ang unang-unang Miss Grand International title holder. Tapos, sumunod dyan si Liz Garcia. Ayan, 2014. Si Cuba. Ito nga yung hindi pala siya yung hindi pala siya yung first Miss Grand International. Siya pala yung second. Ito yung nag-host ng ng black carpet ng Miss Grand International sa Bogor, Indonesia. Ayan, no? Nung kay Roberta Tamundong. Tapos ito yung pinirata ng Miss Cosmo. Diba? Nakakaloka na ngayon ay empleyado na, no? Executive atututu na, no? Talagang tuta na ito ni Bawang, diba? Kaya naman talagang galit na galit si Papa Nawat, diba? Hindi pinaalam sa kanya. Ayan ang ayaw niya. Ayan, good example yan, no? Katulad nung ginawa ni Rachel Gupta, yung fashion show, yung mga gigs niya, mga racket niya, hindi pinaalam sa organization. Katulad itong si
si Cuba, no, na pinirata ng Miss Cosmo, 'di ba, organization, kaya galit na galit si Papa Nawat. Gusto nila magpapaalam ko, siyempre respeto 'yan sa organization kahit na wala ka na diyan, siyempre magpaalam ka na maayos, inalagaan ka naman nila na maayos, 'di ba? Tapos etong si 2015 naman si Claire Elizabeth Parker, ayan. Si Australia nung 2015 nag-title siya, tapos sinundan na nitong si Ariska Putri Pertiwi, ayan, no, ng Indonesia 2016. Ayan, nakita ko yan sa Bogor, Indonesia nung Miss Grand International diyan. Ang ganda-ganda pero medyo na siya lumobo kasi nga syempre nagkaanak na, 'di ba? At saka may asawa na rin. But anyway, eto na si Peru, ang kauna-unahang Miss Grand International na si Maria Jose. O, kapangalan ko pa talaga. Kamusta naman? Laura nung 2017, di ba? Tapos nasundan nga yan sa Vichin, yung kanilang title holder. Kasi sa Vietnam din to iginanap itong 2017. Ayan, lucky charm daw ng mga Peruvians, no? Ang Vichin, ayan. And then si Paraguay naman noong 2018, si Clara Zosa, ayan, hindi nyo naman yan, di ba? Hindi nyo naman na yan, kumbaga na-miss yan, kumbaga ito yung hinimatay-himatay. Yung nanlait ng bash ng body shame kay Catriona Guray, di ba? But anyway, ito ang pinaka-isa sa mga paborito ko na si Venezuela. Ayan, si 2019, Valentina Figuera, ayan, no? Isa sa mga favorite ko yan na queens ng MGI, sa totoo lang, no? Ang ganda-ganda nito, pwede ito sa Miss Universe, di ba? Laki-laki ng bunganga nito. Pero ang ganda niya, in fairness, ha? Tapos, naging kontrobersya din ito kasi nga, yung pageant na ito ay ginanap sa Venezuela, home court, tapos nanalo, parang ganun. Tapos sila yung anong tawag dito, sponsor ng Corona. Ayan, kasi bagong Corona yan, yung pinataw sa kanya, no? So, naging kontrobersya dyan. Tapos, dyan din na yan yung nakalaban ni Samantha Ashley Lowe. Ayan. No, si Samantha Ashley Lowe. na late pa, no, sa Venezuela dahil yata sa visa. I'm not sure if that's the real reason, kung tama ba, no? So, parang ganon. Hindi ko na maalala. Basta nagkaroon ng parang yung visa nagkaroon ng issue papunta ng Venezuela, kaya siya na-delay. Kasi yung Philippines, hindi naman niya nalilate. Laging una yan, di ba, sa host country. So, ayun, but at least nakahabol siya, di ba? Na i-represent niya yung country natin. Kaya nga lang, ayun, napaimbor na. Hindi lang siguro dahil doon na na-late siya, kasi hindi rin naman basta yun na yun. Okay, ito naman, si USA naman, ang kabatch naman nitong si Samantha Bernardo, di ba, noong 2020, ayan, no, pandemic Miss Grand International ito. Si Abina Apia, ayan, no, ang dami na rin sinalihan nitong pageant, Miss Universe, ano pa ba, nag-Miss Earth pa ba ito, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Tapos, ayan, nag-Miss Grand International at nasungkit niya nga ang corona ng Miss Grand International 2020 from the USA. Pero yung mga ibang sinalihan niyang pageants, iba yung bansang mga niya, ni-represent niya. Hindi ko na alam kung ano yun, basta iba-iba, ayan. So anyway, eto naman, si Indonesia pala, yan naman, si Ariska, siya naman yung kabatch ni Samantha Bernardo noong 2016, ayan. And of course, eto na, no, si Vietnam, noong 2021, si Nguyen Tuc Thuy Tien, ayan, no, na ngayon ay nakakulong na yata, di ba? Grabe, nakakaloka ito. So kasi nga ang daming kontrobersyang pinasukan nitong si Nguyen Tuc, nakakaloka ng Vietnam, 'di ba? Nakakahiya lang, no, yung pinasok niyang sa Miss Grand International, 'di ba? Eh hindi naman siya pinapansin ng organization kasi nga syempre wala nang galawan ito sa Miss Grand International, 'di ba, organization. Kumbaga wala na rin naman ginagawa sa kanya Miss Grand International organization. Tapos na yung reign niya, at saka isa pa, ba't naman papansinin pa yan kung ano-ano mga ginagawa, no? Pinapangit niya lang yung image ng Miss Grand International, kung ano-ano mga krimen yung mga pinagagagawa niya. So, ayan ngayon, no? Nakakaawa din in a way, pero syempre, pinasok niya yan. So, bahala siya mag-resolve. Anyway, eto na, no? Syempre, ang isa sa pinakamaganda na nag-title sa Miss Grand International na si Isabella Menin o Jimwa ng Brazil 2022 yan. Nakita ko yan. Ganda-ganda niya, mga Wex.
kinoronahan yan sa Bogor, Indonesia, di ba? Kabatch ni Roberta Tamundong. At sumunod sa kanya, si Peru, o di ba? Ginanap din ito sa Vichin. Kasi nga, sabi nga ng mga Peruvians, lucky charm daw nila ang bansang Vichin, o di ba? O kaya nga nanalo na naman sila diyan, no? Noong 2023 sa Vietnam, si Luciana Fuster, o di ba? Napakaganda rin ito mga Bwex. Sobrang ganda rin ito sa personal. Kabatch siya ni Nikki Demura, o di ba? Ang ating walkout queen. Charot! Kasi nandun din ako mga Bwex. Napanood ko rin yan. But anyway, no? Ang ganda-ganda nito. And of course, nakoronahan si India pero wala na siya ngayon. Echapwera na siya. Ngayon, ang first runner-up natin na si Philippines, no? Si CJ Opiasa na ang talaga naman. Sinasabi nga nila, rightful owner, di ba? Rightful owner ng Corona na Miss Grand International, di ba? Ngayong taon, hindi ngayong taon, last year. 2024 Miss Grand International, o di ba? Winner na winner, talaga naman sa roster ng Miss Grand International winners, nandyan na si Philippines. At kinumpleto niya lang naman, di ba? Kinumpleto niya ang Grand Slam ng Pilipinas sa mundo ng pageantry. So, nakakatuwa naman niya mga Bwex, no? Kung iisipin nyo, na-imagine nyo ba na makukuha natin yung mga, anong tawag dito, koronang ito, Miss Universe, Miss World, Miss Grand International, Miss Supranational, ay hindi pala, wait lang, Supranational. Yes, meron na tayong Supranational, ayan, si Mucha Datul, o diba, si Miss Earth, Miss International, and so on and so on. Kasi nga sabi nila, 6 na corona daw para maging Grand Slam. O diwa? Kasi nga yung Supranational at saka Miss Grand International ay talaga naman sinasabi na nilang major pageants itong mga ito. O diwa? Ngayon meron na tayo niyan, di ba? Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, and of course, ang Miss Grand International. Hindi ito yung gusto nating way ng pagkokorona sa ating reyna, pero tatanggi pa ba naman tayo? Mag-iinarte pa naman tayo, di ba? Siyempre, hindi na. Ano ba? Deserving naman si CJ Opiasa. At saka, siyempre, tungkulin niya, di ba, na, anong tawag dito? May salita dun sa Tagalog eh. Tungkulin niya na nakalimutan ko na naman. May nag-ano sa inyo sa akin yan eh. May nagsabi sa inyo yan eh. Na tungkulin niya na gampanan ang kanyang tungkulin, di ba? Ayun, gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang first runner-up. Hindi naman niya pinilit ang sarili niya, di ba? Siya nga yung first runner-up. Syempre, kung iba yung first runner-up dyan, yun ang mabibigyan ng corona, di ba? So, ayun nga, ang sabi ni CJ Opiasa, I know that whatever happens, I needed to take up that space. Ayan, no? I needed to fill up the shoe. And we cannot leave the throne without a queen. Ang charay! Ang sabi pa dito, so I think it's just right for me or for the Philippines, ano ba yan, to take it. Oh, diba, ang charay, CJ Opiasa lang naman yan. Ang charay, diba, bagay na bagay sa kanyang corona, mga Bwex, alam nyo yan. Yung first runner-up pa nga lang na corona, bagay na sa kanya eh. Yun pala kayang yung pa kayang talagang pinaka-corona ni Papa Nawat na talagang nasa kamay ni Papa Nawat, ang tunay na corona. At wala dito kay India. At ngayon nga, hinihingi talaga ni Papa Nawat ang koronang iyon kahit na replica lang iyon kasi nga wala siyang karapatan na i-keep ito no, na talagang angkinin ang koronang iyon kahit na replica. Kaya nga, di ba, in just 30 days, kailangan niyang maisauli, ayan, no, kay Papa Nawat sa organization ang replica ng corona, kundi ay madadagdag yan sa kanyang kaso. O, G1, ako, nakakaloka ito. But anyway, ngayon ngang araw na ito mga Bwex, no, ay talaga naman, ayan, papunta na si CJ Opiasa sa Thailand. Ayan, na-miss ko yan kaninang umaga kasi nga tinanghali na ako ng gising talaga naman. Ayan, no, tuloy-tuloy ang suporta ng mga Pinoy kay CJ Opiasa sa ating reyna, diwa. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nandyan na yan sa Thailand. Kasi nung nakita ko tong video na ito, parang 5 hours ago na yung dyan sa Thailand, ilang lang naman, diba? Ilang
oras lang, 3 lang yata kung hindi ako nagkakamali, yung ano, yung travel. Ang ganda-ganda ni CJ Opiasa, of course, she's very proud. Na suot niya itong Pilipiniana, 'di ba? Nakakatuwa lang. Siguro magpapalit pa 'yan ng ano, ng kanyang outfit 'no pagdating niya doon. Siyempre, pasabog kung pasabog na 'yan, mga buweks. Alam niyo naman, CJ Opiasa, 'di ba? But anyway, eto na. Nagkaroon nga ng interview etong si CJ Opiasa, no? Kay Miss Diane Castillejo at talaga namang sinagot niya yung mga tanong ni Miss Diane Castillejo. Panoorin natin ito. Grabe po talaga yung turn of events. But I mean, after winning the first runner-up crown for MGI, there were already a lot of events na nabubuk dito ng organization. There were already a lot of even organizers from the past I've worked with who was already talking to me to go to this event and to this event, to judge and all. And then, of course, my trainees. And nung nakabalik na po ako, December until today. So, dire-diretso lang po. Sometimes I have some judging events. Medyo dumadami na siya. Hindi katulad dati, kumbaga in a month, let's say I have like 2, 3 judging events. Now I have like 5, 6, and I'm really, Wow. really thankful. I mean, I'm so blessed. Minsan lang yun mangyari sa life. So, I have to take the chance Yeah. and work, work, work lang lagi. So, ayun po. And now, mas madadagdagan pa siya. So, I have to be ready. So you're Ready to work. Always ready ready. to work. You're ready to go and fly Ready to go everywhere, and huh? ready to fly. I saw that they also posted your arrival there. Sabi mo nga maraming Thai fans are waiting for you. Have you Mhm. gotten a lot of messages from Thailand, your Yes. fans there? Because I know you were there for a long time and Yeah. you got a lot of support. Opo. So So once marami ka I na. Opo, once I got the details of my ticket then, so some of my close fans, Thai fans, I already told them, oh, I'll be coming to Thailand. I'll be coming this time. I hope you guys would have like a little time to also come to the airport. And they were like, yes, of course. Naka-save na yon. We'll be there. Ayan, o Jimwa, mukha naman talagang inaabangan na si CJ Opiasa dito sa Thailand, di ba? Yan ang maganda, no? Pag mabait kang tao, inaabangan kang yung pagbabalik mo, inaabangan ng mga tao, di ba? At saka hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si CJ Opiasa ay talaga namang minahal na mga chay-chay, di ba? Sabi ko naman sa inyo sa mga palive natin last year, nagko-cover tayo ng Miss Grand International. Sabi ko sa inyo, they are actually rooting for CJ Opiasa. Ayan. Sa mga media na kasama ko rin, ang babait niya mga yan. Yung nag-first runner-up si CJ Opiasa, talaga namang binati nila ako na congratulations mga buweks. Tuwing papasok si CJ sa first cut, second cut, third cut, and then sa final cut, talaga naman they are very, very happy. And hindi naman sa pang-aano ha, yung mga kasama ko dyan sa media nung nag-first runner-up si CJ Opiasa, actually, bago pa i-announce na kung sino yung first runner-up or kung sino pa yung magta-title, ang sinisigaw ng mga kasama ko sa media ng mga chay-chay ay Philippines talaga, mga buweks. Philippines talaga, no? Talagang kitang-kita ko yung disappointment sa mga kasama ko sa media ng mga chay-chay nung nag-first runner-up si CJ Opiasa. Of course, they are very, very happy, but they are truly, truly rooting for CJ Opiasa talaga kasi gustong-gusto nila si CJ. So anyway, ayun, nakakatuwa lang no na kahit wala yung ating 1.4 o ilan na bang mga Pilipino ngayon, 'di ba? Since 2018 na nandudoon sa ano sa anong tawag dito sa Thailand kahit na wala tayo diyan ano. At least yung mga chay-chay nandyan para kay CJ Opiasa at yung mangilan-ngilan nating mga Pilipino na nandudoon, di ba? Winner na winner yan mga buweks, di ba? Nakakatuwa ang galing-galing ni CJ Opiasa. So ayun lang, no? Parang nakakatuwa lang na sinasabi ni CJ doon sa interview niya kay Miss Diane Castillejo na kumbaga nung nakoronahan siya nung as first runner-up, nagkaroon siya ng mga rackets, no? Sa Thailand, mostly. Tapos sa ating mga queens din, di ba? Ang dami niya nang natulungan ng mga reyna. Di ba? Sa mga pagpasarela nila, di ba? At nanalo sila, mga buweks, ha? In fairness, at saka yan nga, nagja-judge pa siya sa mga pageants, di ba? So, kitang-kita nyo naman, noon pa lang, first runner-up pa lang siya, ang dami niya ng mga ganap
di ba? Kesa dito kay Rachel Gupta. Di ba mga bwex? Parang si Rachel Gupta, wala namang ewan ko, tamad yata ito, no? Parang mas gusto pang mag-stay doon sa India kaysa sa binigay sa kanyang malamansyon na pamamahay dito sa Thailand. Diyos ko, kung ako lang yan, mga bwex, Diyos ko, Lord. Samantalahin ko yan talaga. Mag-vlog na lang ako dun sa bahay, no? Mag-vlog na lang ako sa bahay na ibibigay sa akin ni Papa Nawat. Kahit na mag-isa lang ako doon, basta may internet, di ba? Okay lang yon, di ba? Hindi na ako mag-iinarte. Diyos ko, 1 year, nakaano lang ako doon, di ba? Tapos sa tawagan ako, punta ako sa mga events, ganyan-ganyan. Makeup, ganyan-ganyan, di ba? Tapos ngayon, gagawa-gawa pa ng mga istorya na hindi naman pala totoo, di ba? Nakakaloka. Ayan, eto na. So ngayon, nakakatuwa lang since si CJ Opiasa na ang ating Miss Grand International 2024, katulad nga ng sinabi niya, syempre panigurado yan mga bwex. Madadagdagan ang kanya mga racket, di ba? So, June, July, August, September. So, 4 na buwan pa, di ba? So, 4 na buwan pa bago ipasa ang corona, di ba? Okay lang yan, mga bwex. Kasi may title na siya, kahit na 4 na buwan lang yan. May title, marami yang kikitain, marami siyang ita-travel, no? Na mga international events. And aside from that, mga bwex, no? Kahit na 4 months pa lang yan, okay lang yan kasi panigurado yan. May title eh. May title. So, iimbitahan yan sa mga events, no? Ang Miss Grand International, Miss Universe, alam nyo naman, di ba? Alam nyo na. Baka umigsena pa yan sa Miss Universe, di ba? Ngayong taon, kung iisipin nyo, para rin tayong may reigning queen ng Miss Universe, di ba? Siyempre si Papa Nawat nga nasa Miss Universe organization na, di ba? Ang taray-taray ni CJ Opiasa, nakakaloka yung mga kaganapan niya. Hindi biro-biro na pinakawalan lang nito ni India, no? Sayang. Very, very sayang talaga, no? But anyway, meant to be talaga ay CJ Opiasa ang itong corona at title ng Miss Grand International. And I'm very, very happy na tayo dito sa Parade of Beauty ay talaga namang nasaksihan ang kanyang journey nung last year sa Miss Grand International. No, nakakatuwa lang kasi parang it reminds me my journey kay Catriona Gray nung Miss Universe, 'di ba? 2018 kasi nga kumbaga nandoon ako, hindi naman ako vlogger, hindi naman ako pageant enthusiast. Nagsasend lang ako ng mga videos, mga pictures sa mga, alam niyo, may mga Instagram accounts. Pero ngayon, 'di ba? Parang wala lang, nakakatuwa lang kasi meron akong na-cover na isang pageant which is Miss Grand International. Tapos nakoronahan tayo ng title, 'di ba? Parang I don't know if it's like the story repeats itself, parang ganon. Binigyan ako ng pagkakataon na ma-cover itong pageant na ito. Tapos ngayon, kumbaga public media influencer na tayo or public figure na tayo. At the same time, parang maiisip mo na parang ang swerte ko, di ba? Ang swerte ko ba o ang swerte nila sa akin? Charot! Charito lang, wag ganon. Baka sabihin naman nila, filingera tayo, di ba? Pero hindi, ang swerte ko lang na masaksihan yung dalawa nating reyna sa Thailand, di ba? Sa Thailand mismo kinoronahan. Si Catriona Gray at ito ngang si CJ Opiasa, di ba? Winner na winner yan. Oh, well, good luck na lang dito kay di ba? Good luck na lang dito kay Rachel Gupta, di ba? Or Gupta kasi, or Gupta, whatever, di ba? Kasi nga, pinabayaan niya, no? Pinabayaan niya ang kanyang posisyon. Sana hindi na lang siya nag-ina-inarte ng mga ganyan-ganyan. Di sana ang dami niya pang napuntahan, no? Ngayon, ayan na, para kay CJ Opiasa talaga ito. So, congratulations sa kanya, no? Well, anyway, habang tumatakbo nga ang ganyang mga eksena, no? Mga ganyang eksena sa Miss Grand International, syempre, ayan na. Kokoronahan na itong si CJ, di ba? Kokoronahan na siya bukas. Ayan, abangan nyo yan, no? Tuloy-tuloy pa rin ang mga pasabog ng mga owners ng Miss Grand International, mga bwex. Lalo nga itong si Mama Teresa, no? Na talaga naman, ay nako, executive na may posisyon, no, sa Miss Grand International. So, ang sabi niya dito, nag-post kasi siya ng mga screenshots nung conversation nila nitong si India. Nakakaloka. Ang sabi dito, "Did you sign the contract?" Tinanong ganon. And then sabi pa niya,
I also need to see the contract that you sign with your national director. Ang sabing ganon. Tapos sabi ni Rachel, yes, I did. We'll give it to Vanny ASAP. Tapos ayun, sinend yung anong tawag dito, yung contract. Basta ayun yung reply niya, hindi naman na sinabi yung iba pang details ng conversation. But anyway, nakakaloka lang ito mga buweks, no? Kasi nga, parang, di ba ang sinasabi ni Rachel Gupta dun sa sa video niya, na parang sinasabi sa kanya na pinipilit siya or fino-force siya na pirmahan ng kontrata, di ba? Na parang ura-urada on that day, parang sinabi sa kanya, ang sinabi niya, "Can I ask, is it okay if I ask my my lawyer ba 'yun, ganyan, ganyan, to review the contract kung may gustong i-revise, ganyan, ganyan." 'Di ba ang sabi niya ni daw, hindi ang sabi daw sa kanya, "No, if you don't wanna sign it, you can leave," ganyan, ganyan, parang gano'n, 'di ba? "You can leave, we can stop this," ganyan, ganyan. Pero ito naman pala, naiuwi niya pa ang corona, 'di ba? Hindi ko alam kung gaano katagal ito, pero mukhang matagal, matagal na iuwi yung corona, yung kontrata, 'di ba? So ibig sabihin nabasa niya pa, na-review pa ng niya, siguro ng dati niyang national director or nung lawyer niya, 'di ba? So bago niya pirmahan. Eh bakit ang press release niya sa kanyang YouTube channel na umiiyak-iyak pa siya, finorce daw sila na pirmahan, ura-urada, 'di ba? Na hindi daw pwedeng tignan ng lawyer, ganyan-ganyan. Nakakaloka yung mga istorya ni Rachel Gupta. Buti na lang, etong si Mama Teresa, ay merong mga bala na naitabi at hindi nag-delete ng mga message, 'di ba? So ngayon, sino nang mga napaimbornal dito, nakakaloka, 'di ba? Ito pa ha. So naglabas nga ng mga anong tawag dito, bala si Mama Teresa, non-stop na yan. Each day may pasabog siya mga buweks, no? Siyempre kailangan nilang ipagtanggol yung organization, hindi sila papayag na ganyan. Ang laki-laki ng mga ginagastos nila sa Miss Grand International, di ba? Tapos ganun lang ang gagawin. No way, di ba? So eto na, no, naglabas nga ng mga conversation si Mama Teresa tungkol nga doon sa sa mga pag-travel nitong si Rachel Gupta, no? Parang kasi nga yung pagpunta niya doon sa Czech Republic, tapos pagpunta niya dapat ng UK or other countries, no, na pagtatravelan ni Rachel Gupta na sinasabi na like yung sa Europe, no? Kumbaga ang sabi dito ni Mama Teresa, no, sabi niya, Rachel Gupta stated that she holds valid visas for UK, USA, and Canada. However, these do not grant her entry to Czech Republic or Spain. Ayan, ay nakakaloka. She maintained that each visa application would take approximately 3 weeks to process. Ayan. I advised her to consider applying for multiple long-term visas to streamline future travel. We made every effort to help her save time in order to focus on completing other important tasks. Teresa Yupayao Cha Ivisut, ayan ang sabi ni Mama Teresa. She is the Chief Operation Officer of Miss Grand International Organization. Grabe itong si Rachel, ang tapang-tapang nitong magsasalita sa YouTube, no? Kumbaga parang minamanduhan pa nito, inuutusan pa nito ang organization. Grabe, no? Ang bossy lang, di ba? Ayun nga ang sabi niya sa video niya sa YouTube, di ba? Meron siyang US visa for 10 years, ganyan, no? Tapos meron siyang Schengen visa ba 'yon, yung para sa Europe naman. Bakit yung pala nahihirapan siya makapasok ng mga bansang ito kung meron siya, 'di ba? So sino yung paniniwalaan mo? Si Rachel kasi bumuga sa social media, sa YouTube, 'di ba? Bumuga siya na ngayon 1,000,000 na yata yung views, 'di ba? Pero wala siyang pinakitang mga resibo, mga buweks. Wala talaga. Ito si Mama Teresa, etong si Papa Nawat, ang dami nilang resibong ibinubuga sa social media. 'Di ba? So sino mas papaniwalaan mo doon, 'di ba? Kumbaga parang I don't wanna judge her, pero kasi
yung mga sinasabi ni Rachel Gupta sa kanyang YouTube channel, yung mga binuga niya ng 1 oras, 'di ba? At saka yung mga ibang vlogger na pumatol pa diyan sa kanyang ano, sa kanyang video na parang hindi man lang hinintay yung side ng Miss Grand International Organization. Ewan ko na lang talaga, no? So, ayun, syempre, for engagement nga naman yan, di ba? Syempre, may kikitain ka nga naman dyan or whatsoever. Pero sana, bago magbuga sa social media, tignan nyo muna, wala naman kayo doon, no? Wala naman kayo doon sa venue mismo. Hindi nyo talaga alam kung ano yung mga totoong nangyari behind the scenes, di ba? Kesa magbuga-buga sa social media na akala mo awang-awa na kayo doon sa isa, di ba? Ako naman, I feel sad for Rachel Gupta rin. Of course, nawalan ng corona, ng title. Pero sana, yung mga ibinuga ni Rachel Gupta, sana naglabas siya ng mga ng mga resibo, no? Kasi may mga iba diyan, may mga vloggers na or mga alam niyo na, no? Hindi naman Indian, no? Hindi naman Indian vloggers, pero may mga vloggers diyan buga ng buga sa social media para lang kunyari 'di ba? Ewan ko na lang talaga sa inyo na nakakaloka kayo. Parang one-sided kayo. Hindi niyo muna tignan yung mga nangyari talaga. May mga resibo nga ang organization, 'di ba? Tignan na lang natin tapos ngayon vlog pa kayo ng vlog tungkol MGI. Kunyari, hate nyo yung MGI, pero vlog pa kayo ng vlog para may kitain, para sa engagement. Ay, naku, nakakaloka kayo. Iba talaga, nakakaloka, no? May may mai-content lang talaga, no? Nakakaloka. But anyway, hihintay natin, baka naman kasi mamaya, si Rachel Gupta, meron ding, hindi naman porque media ako, partner media ako sa MGI, umaano na ako sa MGI. Ibig ko sabihin, hihintayin pa rin natin yung mga ibang ilalabas ni Rachel Gupta. Baka naman mamaya meron din siya mga resibo, di ba? So, titignan natin. Kung talagang paimbor na lang ang MGI, aalis na ako dyan, mga bueks, di ba? Pero kasi, may mga nilalabas sa mga resibo ang MGI. Si Rachel Gupta, wala. And aside from that, I was there during the Miss Grand International 2024. I was there the whole duration. I knew exactly kung ano yung mga kaganapan behind the scenes. Okay? So, ayun lang. But anyway, mga Bex, titingnan natin yung mga susunod pang mga pangyayari. You'll never know. Baka mamaya, biglang, boom! Panes! Sabog! Di ba? At the moment, hintayin muna natin yung magiging kaganapan dito kay CJ Opiasa sa kanyang crowning moment tomorrow. And all we need to do is just to celebrate the victory of CJ Opiasa and the Philippines, diba? So, para sa atin yan. So, ngayon, ignorin muna natin yung mga sinasabi ng ating mga, alam niyo yun, mga kalaban dyan sa Chabi-Chabi na sinasabi nilang, etong si India, no? Yung mga kababayan ni India, na sinasabi nila na si CJ Opiasa daw ay sinalo. Sinalo ang latak para daw itong aso, si CJ Opiasa, na talaga daw yung buto, diba? Yung buto daw ng karne, na nilaway-lawayan na at sinimut-simut pa ni Rachel Gupta ay sinalo pa mismo ni CJ Opiasa. Di ba ang sakit nung mga buwek? Sobrang sakit nun. Na masabihan kang isa kang aso. Di ba? Isa kang aso na parang sinalo mo yung iniluwa na ng isang aso. Di ba parang gano'n? O parehas lang silang aso kung gano'n pala, di ba? Kaya lang, syempre, yung aso natin, mas may kalibre, 'di ba? Mas deserving. Kaya hindi nila matanggap ngayon na ang Pilipinas at si CJ Opiasa ang sumalo ng corona. Wala na 'yan, mga buwek, sa totoo lang, no. Kahit na ano pang mga sabihin nila. Ang sabi daw nila mga uhaw daw talaga tayo sa corona ng MGI, 'di ba? Kunyari daw binabash natin yung MGI, ganyan-ganyan, pero sa totoo lang, uhaw na uhaw daw tayo sa corona. Totoo naman 'yon, 'di ba? Pero hindi tayo nang loloko ng tao, di ba? Hindi tayo nang loloko ng tao tulad ng sasabihin na hindi ko alam na magbebenta pala ng ganito, ganyan-ganyan, no, sa online selling. Hindi ko alam na may ganito pala, na may bayad pala sa votings. Come on, di ba? Before you join the pageant, of course, may idea ka na dyan, di ba? Ngayon sa mga ganitong nilalabas ng organization, na mga, anong tawag dito, na mga proof, sa tingin nyo, maniniwala pa ba tayo dun sa napanood natin kay Rachel Gupta? Diba? Pwede siguro may mga katotohanan doon, but anyway, baka mamaya 90% doon, diba? 90 or 98% doon, hindi naman totoo. Diba? Kasi nga wala siyang proof. Yung organization, naglalabas ng mga proof, diba? Meron din siguro totoo.
Pero yung iba doon parang sugar-coated. 'Di ba? Kasi hindi niya na madepensahan, eh, hindi na siya naglalabas ng ano, eh, mga statement 'no, or siguro dinadaan niya na 'yan sa mga lawsuit ni Rachel Gupta 'no. Pero siyempre, bigatin yung kalaban niya. May mga resibo, 'di ba? So titignan natin 'yan. Ngayon, talagang binabash ng mga Indiano etong si CJ Opiasa na nakakaawa na wala namang ginagawa sa kanila, 'di ba? Pinakisamahan nito si Rachel Gupta. 'Di ba? Hindi ito nagpakita ng mga kung ano-ano, ng mga bad attitudes or behaviors towards to the other candidates, especially kay Rachel Gupta, 'di ba? Pero sinuportahan pa nga ng mga Pinoy. Si Rachel Gupta, tuwan-tuwa pa nga tayo nung nanalo siya, 'di ba? Tapos ngayon, na tayo ang makakasalo, ibig sabihin, yung makokoronahan after Rachel Gupta, galit na galit sila kay Philippines. Sinasabi na tayo mga Pilipino ay mga aso daw, 'di ba? Kasi daw yung reyna natin, aso, sumalo daw ng latak o dinilaan ng buto ng India ni Rachel Gupta, 'di ba? Nakakaloka lang, wala daw tayong karapatan para sa corona. Kasi daw first runner-up forever be a first runner-up. Hindi na. Kasi tayo na yung may hawak ng corona at title, 'di ba? At saka hindi naman yan pinilit. Obligasyon ni CJ Opiasa na tuusan, no, gampanan yung mga hindi nagawa ni Rachel Gupta at hindi kasalanan yan ni CJ Opiasa. Ang may kasalanan diyan, etong reyna nila, no? Nakakaloka itong mga Indiano na ito. Akala mo naman ang babango nila. Charito. Hindi, ibig sabihin yung mga buga nila ng bunganga nila, no? Ang sama ng mga ugali, parang mga, akala ko itong mga Indiano na ito, hindi ganyan, yung pala, sila pa yung mga yung mga paimbornal na nakakaloka, no? Kung lait-laitin nila sa CJ, hindi naman daw ito maganda, mukha daw itong anong tawag dito, mga sinasabi nila, mukha daw itong manikang tsaka, mga ganun-ganun, no? Nakakaloka, at saka yung binuga daw ni CJ Opiasa sa final Q&A, hindi daw ganun ka-powerful, wala daw sense. Kung hindi pa natin alam, narinig na Rachel Gupta yung tanong, 'di ba? Nakapag-isip na yan, nakakaloka talaga itong mga ito, no? Nakakaloka talaga. Akala nyo, purke nakoronahan sila ng Miss Grand International, parang sila na talaga yung masasabi nating super powerful. Hindi pa nga sila Grand Slam, 'di ba? Sa totoo lang, nakakaloka itong mga ito. Akala mo, ay naku, ayun yung asawa ko dumadaan. Hi, babe. So, ayun. But anyway, mga Buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Buweks, and I love you all. I'll see you tonight. Bye! See ya!